Update naman po tayo tungkol sa mga nabistong pekeng bakuna kontra rabies. May live report si Ivan Mayrina. Ivan? Lala, Department of Health na mismong umamin na maituturing na public health concern na napasukan ng peking anti-rabies vaccine ng Pilipinas kabilang isang malaki at kilalang ospital tulad ng The Medical City. Sabi ng DOH, posibleng may iba pang naglipa ng mga peking anti-rabies vaccine. At bagamat natuntunan nilang lahat ng ospital na nabigyan ng peking vaccine mula sa distributor na Jeramil Trading. Ang pangunahing senyales sa peking vaccine makikita sa FDA registration number. Iba rin daw ang kulay ng pakete ng peke. Nag-utos na si Health Secretary Francisco Duque sa lahat ng mga ospital at maging sa mga animal bite center na i-check ang kanilang mga supply. Payo ng DOH kung may duda na maaaring nabakunahan ng peking vaccine, bumalik sa clinic o ospital kung saan naturukan. May record daw dapat ng lot number na matutunton kung totoo ang naiturok na vaccine. Sa paunang pagsusuri, Lala, lumalabas na sterile o hindi naman kontaminado ang peking anti-rabies vaccine. Yun nga lang, dahil wala itong visa, maaring kailangang muling magpabakuna. Ang The Medical City bumuna ng task force para isa-isang tawagan ang aabot sa 2,000 nabakunahan ng peking vaccine. Maaring tumawag sa kanilang hotline 988-1000 o 988-1000. Local 3128 at 3129 para sa mga katanungan tungkol dito. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Sanofi Pasteur ang gumagawa ng lehitimong anti-rabies vaccine na pineke. Patuloy raw silang nakikipagtulungan sa Food and Drug Administration para masawata ang pagbebenta ng mga peking vaccine sa mga ospital at mga butika. Kung may duda kung tunay o peke ang hawak na batch ng vaccine, maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Patuloy pa rin naman nating sinusubukan makuha ang panig ng Jeramil Trading, ang distributor ng peking vaccine. Balik sa iyo, Lala. Ivan, yung mga naturukan dun sa The Medical City, nasa 2,000 ito, tama? Pag sila'y bumalik doon, libre na ba yung kanilang susunod na bakuna ng anti-rabies? May gano'n na bang pahayag? Yes, Lala, nung ating makausap ang Chief Executive Officer ng The Medical City kahapon, si Dr. Jean Ramos, yan ang siniguro niya, no? Lahat ng mga naturukan ng peking vaccine, kapag bumalik sa kanila at napagalaman nga naturukan ng peking vaccine, ay bibigyan sila ng full vaccination program. Alam ko, ang bagit nila, 4 ito eh. Yung 4 na turok na yun, ibibigay nila ng libre. At yung supply daw nila sa ngayon, ay sapat naman dahil humingi sila ng dagdag na supply mula na mismo diretso sa Sanofi Pasteur, Lala. Oo, Ivan, bagaman sinabi naman ng DOH na kung naturukan itong peke, wala namang delikado kasi hindi namang kontaminado. Pero itong Jeramil Trading, anti-rabies lang ba yung kanila talagang ibinebentang gamot? Baka maaaring may tingnan pang ibang gamot na maaaring nagsusupply din sila ng peke? Isa yan, Lala, sa mga itikman dahil itong Jeramil Trading is an FDA-registered wholesaler ito eh. So, hindi lamang yung peking anti-rabies vaccine ang kanilang isinusupply. Kaya isa rin yan sa tinitingnan ng Department of Health at ng Food and Drug Administration. Isa pa, itong Medical City, matagal daw silang kumukuha rito sa Jeramil Trading at ngayon lang nga sila nagkaroon nitong supply na peke. Tama? So, ibig sabihin, ngayon lang din ba sila, maaari bang hindi nila alam na peke yung kanilang supply o ano ba yung bahaging ito na nabanggit ng DOH kung naimbestigahan na nila, Ivan? Ang nabanggit sa atin kahapon ng The Medical City, nakakuha na sila ng previous batches ng anti-rabies vaccine na yan at wala naman naging problema. Ito nga lamang batch na nakuha nila from the period covering December 2017 hanggang December 2018. Doon na lang may natuklasan na may peke sa mga batch na naibigay sa kanila nitong Jeramil Trading. Sige, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.